Craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce pa lang ulam na. O kaya sisig o rolls. Yung malasa, yung masarap. Nakakagutom! Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss. Davao street food flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's best barbecue. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Percy Lapid bumabanat. Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan at bakit nga ba ganon pagka mga magaganda lalaki na pagkakamalang mayabang? Di ba? Ako rin napagkamalan ko siya Baka napagkamalan din niya ako. Pinipili talaga no? Bueno, mga kaibigan, magpapatuloy tayo. Wala na tayong sasabihin tungkol doon sa issue na yun na sinabi ni Digong nyo labang kay Senator Trillanes. Kung gusto nga, sabi ko nga, kung gusto tumawag ni Presidente Digong nyo, bukas naman tong programa natin. Ako naman, di naman ako oposisyon Di ba? Di man ako kakandidato, hindi man ako membro ng anumang partido. Itong programa na to, para sa lahat ito. Kung gusto nyo, ang hindi lang kasali rito, yung mga gusto lang manggulo, di ba? Kaya tayo nagbablock yung mga bully-bully. Iniiwasan natin yan kasi maganda pagkakaimbento ng Facebook kung gagamitin natin sa tama. Kung mali gagamitin mo sa mali ito, wag ka na mag-Facebook, di ba? O kaya bumuo kayo na, pag binlock kayo ng binlock ng lahat, kung katulad ng ginagawa ko, ang gagawin ng lahat, mga kaibigan, i-block mo pagka ang gusto lang debate, ganyan, di ba? Gusto magmagaling. Kung gusto nyo pala magmagaling, di bumili kayo ng programa sa radyo, di ba? Hindi yung nandyan lang kayo sa Facebook. Pag binlock mo yan, maiipon yan puro troll na lang sila. Di sila na magbabanatan, parang yung PNP ngayon, tsaka yung PIDEA na nangyari ngayon, Grabe po, madugo. Yung nangyaring patayan ngayon sa Commonwealth, mga kaibigan, sa pagitan ng mga miyembro ng Philippine National Police, Quezon City, at tsaka ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Pero wala pang sinasabi kung ano po ang naging sanhi nitong patayan na ito. Hindi mo alam kung sino sa kanila ang droga. At eto, may pagmamalaki natin, ito na may isang positibong balita naman, na si Pasig City Mayor Vico Soto ay isa po sa 12 international anti-corruption champions na pinangalanan ni U.S. Secretary of State Antony Blinken. Ayan po mga kaibigan, di ba isang malaking karangalan ito, hindi lang ng mga lalo na sa mga taga-Pasig, pero tayo man na mga Pilipino, sabi ko nga sa inyo, nagkakamali din tayo. Katulad dito kay Presidente Digong nyo, nagkamali tayo ng pagpili. Pero ang hinahangad natin lagi, yung tama, di ba? Para kasi sa ikabubuti natin lahat. Katulad ng simula pa lamang hinangaan na natin si Vico Soto bilang isang mayor, neophyte na mayor at batang-bata, mga kaibigan.
Akalain mo, sa 12 sa buong mundo, siya po ay napabilang bilang isa sa International Anti-Corruption Champions. Ang sabi ho, who defend transparency, na nagtatanggol sa transparency. Ba ibig sabihin ng transparency? Yung open ka, di ba? Sa iyong pamamahala, lalo na pagdating sa sa mga policy, pera, di ba? Kung saan ginagamit ang pondo. Ayan, sabi ho who defend transparency, combat corruption, paglaban sa katiwalian, and ensure accountability. At yung pananagutan, mga kaibigan, hindi ba? Yan ayon kay US Secretary of State Anthony Blinken. Sa kabila pala ng bunton ng mga mandarambo ngayon, mga kaibigan, nakita ninyo may mga ilan pa na tao na katulad nitong si Vico Sotto ang naghahangad ng mabuti para sa mamamayan, sa kanyang mga nasasakupan. At dadating yung araw magiging mabait sa iyo ang kapalaran Hindi ba? Kung ipagpapatuloy mo yan dadakilain ka pati ng mga ninuno mo. Di ba? Pati ninuno ni Vico Sotto, dadakila sa kanya. At ibinabangon niya ang pangalan ng mga Soto. Alam naman ninyo, pagdating sa Senado, hindi maganda pangalang Soto. Sa Pasig gumanda mga kaibigan Sa bata ang sabi ho dito, around the world, sabi ni Blinken yung kasalukuyang Secretary of State, around the world, sa buong mundo, corruption threatens security. Ang corruption daw ay nagsasapanganib sa seguridad. Tama naman yan Kaya nakita ninyo ang seguridad ng bansa natin ngayon. Wala na Bakit? Corrupt Diyan mo makikita, nanganganib tayo na masakop ng China. Di ba? Wala na tayong security. Nakita ninyo ang mga, anong tawag mo rito, communications tower ng China. Nando doon sa mga kampo. Sipin ninyo, ang mga negosyong yan ng telecommunications, gobyerno rin ng China yan Mga kaibigan gobyerno ang may-ari niya, ang kalahati, kung hindi man lahat yan. Threaten security and stability. Ang katatagan na isa sa panganib ng katiwalian Mga kaibigan hinders economic growth. Sagwil yan sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Undermines democracy. At ika nga po ay sumisira sa ating demokrasya, mga kaibigan, and human rights. O kaya lahat yan, yung nanganganib na seguridad, katatagan, yung pong sagwil sa ating paglago ng ating ekonomiya, ang ating demokrasya ay nanganganib, at ang human rights, ang karapatang pantao. Hindi ba lahat yan nangyayari ngayon, mga kaibigan? Di ba? Yung around the world daw sabi ni Blinken pero yung lahat ng binabanggit nila, ito pa, isa pa pala, destroys trust in public institution, yung pagkawala, pagkasira ng tiwala ng publiko sa mga institusyon. Mga kaibigan, facilitates transnational crime. Nagagawa pa ng corruption na matulungan. Ito pong mga krimen ng mga kriminal sa ibang bansa. Dito pinapasok ang mga bansa
and siphons away public and private resources. Hinihigop nitong parang si Malabanan ang ika nga po'y resources ng publiko at ng pribado. Kinukuha, di ba yun yung nilalaman ng video ni Senator Antonio Trillanes Deport na ipinlay natin kamakalawa? Hindi ba? Yung pong hindi lang public resources pati private resources. Isipin ninyo, di ba yung shakedown sa mga tinagurian nilang kunyari oligarch daw, galit sa oligarch, pero wala nang nangyari. Di ba? Doon sa mga pinagmumura at tinakot na mga negosyante. Ang sabi dito the Biden administration, ang administrasyon daw ni Biden recognizes that we will only be successful, na tayo, kinikilala nila na tayo ay magtatagumpay lamang sa paglaban sa mga nabanggit na isyong ito by working in concert. Kung tayo po ay makikipagkaisa with committed partners, including courageous individuals. Mga kaibigan, dapat bawat isa ginagawa ang kanyang kontribusyon sa lipunan para sa ikabubuti ng kanyang bansa at ng kapwa niya mamamayan. Who champion anti-corruption efforts and countries working to fulfill their commitments to international anti-corruption standards. Sapagkat yung international anti-corruption, may standard naman talaga yan Kaya lagi natin sinasabi, ang tama, tama, ang mali, mali, ang masama, masama, ang mabuti, mabuti. Di ba, mga kaibigan? Ano yan Kahit saan ka magpunta, ganun yan Di ba? Hindi mo pwedeng baguhin ang katotohanan. Pipilitin nilang baguhin ang katotohanan na maging normal ang kawalangyaan. Ang pagsasamantala, pag-abuso, ginagawa nilang normal yan. Pag marami silang gumagawa, di ba may nagsabi niyan, na isang pantas, mga kaibigan, tungkol sa plunder, when plunder becomes a way of life, di ba? Parang ganon, di ba? Nagiging, pagka pinapabayaan ng lipunan, pinababayaan, yung parang, wala rin naman tayong magagawa dyan Boboto tayo, magnanakaw din yan mali yun. Hindi ba? Ang dapat mong igit, huwag kayong magnakaw. Yun ang maling paniwala. Kaya lang naman sinasabi nung iba yun para makatanggap sila ng pera, para bigyang katwiran yung pagtanggap ng pera sa politiko Hindi ba? Kaya nila sinasabi yun. Para may dahilan silang tumanggap ng pera. Yung konsensya nila. Para hindi sila usigin ng kanilang konsensya, gumagawa sila ng dahilan na magnanakaw din yan Ba hindi pwedeng ganun ang attitude nating mga Pilipino. Na dapat madala tayo sa nangyari ngayon. Inaamin ko nga, di ba? Kinampanya ko yan Ako pa nga unang-una Ni siya mismo, si Digong nyo mismo. Wala sa hinagap niyang tatakbo siya 2008, pinasimulan ko na yan Sabi ko nga sa inyo, may nagbabayad pa sa akin para siraan siya doon sa Davao Death Squad noong 2009 or 10. Mga kaibigan, kalaban niya pa si Nograles.
Ano ginawa natin? Nagsakripisyo tayo. Marami na tayong sinakripisyo ba? Yun lang eh, dami nagalit sa akin dun eh. Yung nagbabayad ng mga taga-media na nag-PPR-PRan, mga kaibigan. Hindi ko tinanggap eh. Kasi akala ko totoo yan eh. Kasi nakapunta ako ng Davao, akala ko totoo eh. Yung pala, takot pala lahat yung tao ron. Maganda naman kung takot, na hindi mo tinatakot, di ba? Parang bawal gumawa ng krimen yung iba, sila lang pwede. Ganun doon, mga kaibigan. Kaya, nakumbinsi ko noon, nakala ko, nabilog ang ulo ko eh. Kinampanya ko. Pero, mabuti naman ang hangarin ko eh. Hindi ko naman hinangad na magkakaganyan sila eh. Di ba? Sa katotohanan lamang, ilang buwan pa lang nakaupo yan, nadismaya na ako. Di ba? Lahat ng dapat nilang gawin, sinabi natin. Nagalit pa sa akin yung mga Dutertanings. Tawag nila DDS. Kasi hindi ako pumapayag na pag may nakita tayong inappoint itong walang yang ito, ba't nyo inappoint yan? Kala ko ba ayaw nyo na magnanakaw? Siyempre, nagalit sila. Gusto nila lahat ng gagawin itong si Digong nyo, tama. Kahit mali. Ganun ang gusto nila. Walang pagkakamali. Hindi dapat magpresidente talaga yan. Kung ganyan ang iniisip ninyo. Doon nyo papuntahin yan sa Roma. Pakandidatuhin yung Papa. Di ba? Wala palang pagkakamali yan eh. Nakarinig na ba kayo ng balita nagkamali yan? Lahat ng ginawa niyan, mali. Tapos ayaw nila marinig, mali ginawa. Ito, tuloy natin ito na si Vico Soto ay isa sa 12 future, hindi lamang ng Pilipinas, kung hindi ng mundo, na merong maiaambag sa mundo. Sa mundo na, puro corruption ang nangyayari. Ito ang mga future. Isa siya dyan. Itong iba, hindi naman natin kilala. Pero meron din dun sa mga bansa na saksakan ng talamak din ang katiwalian. Na yung katiwalian, di ba sabi ko sa inyo, itong kampanya nila sa droga. Nung nag-uumpisa yan, ano sabi natin? Kung talagang sincere kayo sa inyong kampanya laban sa droga, unahin yung lutasin yung corruption. Bakit? Yang corruption, iyan ang lahat na pinagmumulan. Hindi natin sinabing totally wala. Wala namang ganun eh. Next to impossible yun kahit saan kang bansa magpunta. Kahit papano may gagawa. Ito mo sa Japan, di ba? Sa Japan nga lang, dahil dito, sa tindi ng kawalangyan ng mga nasa gobyerno rito, sa Japan, nagagamit natin na matino pa rin. Kasi kung mangupit sila ron konti, hindi pa nga nangungupit eh. Ang nilalabag lang nila, batas sa paggastos. Halimbawa, meron pinamigay, bawal mamigay. Namigay, nagpakain, nagregalo ng konti. Sa kanila, malaking krimen na. Kaya, meron ngayon, 12 opisyal, matataas na opisyal sa Japan ang paparusahan. Kasama yung anak nitong kasalukuyang Prime Minister ng Japan na nagpakain. Mga kaibigan. Hindi, lalaki ito, nagpakain eh. Ngayon, ito yung iba na mga bansang corrupt din. Matalamak din ang corruption. Pero meron silang mga nakitang mga tao ron na kamukha ng nakita nila dito sa Pilipinas. Tulad sa Albania, sa Ecuador, sa Federated States of Micronesia. Dito lang yan, di ba? Sa mga katabi ng Guam, di ba? Yung mga Guam na yan, ganyan. Yung Saipan, di ba?
ano to, Guatemala. Oh, sa New Guinea. Ha? New Guinea ito, di ba? Eh, dami pa namang, meron pa rin ano dyan, cannibal, ha? Kumakain ng tao. Sipin mo, meron pa dyan yan sa New Guinea. Oh, pero may matino, oh. Sa India, oh, corrupt din yan. Dami rin corrupt dyan. Kaya, hindi makabangon yung bansa, eh. Mga kaibigan, eh. Iraq. Oh, mga kaibigan. Itong Kyrgyz Republic. Hindi ko na alam, saan yan, ah. Oh, Libya. Ayan. Sierra Leone. At Ukraine. Isipin mo, mapasama dyan si Vico Soto at mapabilang ang Pilipinas dyan. Alam niyo kung bakit binanggit yung mga bansa na yan? Bakit ko sinasabi yung mga bansa? Mga kurap yan, eh. Talamak ang corruption dyan. Ibig sabihin, ang Pilipinas talagang kurap yan. Ha? At dyan, sa bunton ng mga tiwali, merong Vico Soto, mga kaibigan. Di ba, ano pa sabi natin nung minsan? Pwede ba kaming lumipat dyan sa Pasig para maging mayor namin si Vico Soto? Oh, hindi ba? Lilipat ako dyan kung may pera lang ako, eh. Di ba? May pambabayad tayo sa pagbili ng bahay, eh. Lilipat na ako dyan. Di ba? Magaling yung mayor, eh. Oh. Ito sabi ni Blinken. Blinken underscored that U.S. President Joe Biden emphasized the country's commitment to truth. Yan daw ang commitment ni President Biden. Truth, transparency, and accountability is a mission that we must live at home and exemplify abroad. Oh, mga kaibigan, he further stated that the United States enforces a robust anti-corruption framework in the world as they were the first to criminalize foreign bribery and in partnership with foreign counterparts have recovered and returned more than 1 billion in stolen public assets in the past 2 years. Oh, di ba? Sa Amerika, maigpit sila dyan sa mga magnanakaw. Kaya si Lito Lapid, di makapunta riyan, eh. Mga kaibigan, eh. Baka damputi siya, eh. Di ba nahuli yung asawa niya ron sa Las Vegas? Nagbaon ng pera, tinago sa mga medyas. Kalain ninyo yon. Nahuli. Sabi sa kanya, saan galing itong pera mo? Hindi niya alam, matagal na siyang sinusubaybayan. Di ba? Pabalik-balik siya ron, may bahay sila ron, dalawa, eh. Oh, balik-balik yung asawa ron. Yun na, nilambat na siya. Kasi alam na, eh. Di ba? Pinababayan lang siya, eh. Pero dating oras, dadakmain ka na pagka, kumbaga, kumpleto na. Oh, ang kumida chida. Mga kaibigan, ayun. Timbog. Nasa medyas, nakatago, mga dolar. Oh, ano sabi? Saan mo kinuha ito? Sa asawa ko. Sino ba asawa mo? Senador. Kulong yan. Kinulong. Di ba? Oh, tapos inilagay sa house arrest, nilagyan ng bracelet sa paa. Para hindi siya makalabas. Di ba? Kasi yung bracelet sa paa, may monitor yun, eh. Malalaman, pag lumabas ka, nakikita yun. Pag nilagyan, hindi mo matatanggal yun. Mahirap tanggalin yung bracelet sa paa, eh. Anklet. Anklet na may radar. May GPS yun, mga kaibigan.
Kasi pagka kinulong kang ganon, hindi ka pwedeng lumayo ng ganitong kalayo, yung distansya. Pwede ka siguro sa bakuran mo lang, within doon sa iyong bakuran. Hindi ka pwedeng lumabas sa karsada, di ba? Kaya ka meron ng bracelet habang ikaw ay nililiti sa kaso. Mga kaibigan. Siyempre, tinuro niya si Lito Lapid, di ba? Galing sa kanya yung pera. Simula nun, di ko pa nabalitaan, bumalik sa Amerika yan. Si Leong Guerrero. Mantakin mo si Leong Guerrero. Dati, pati hati-haya lang yan eh. Tapos ngayon, senador, di ba? Ngayon, eto tuloy natin itong binigay na karangalan ni kay Vico Soto. Siyempre, tayo ay proud tayong mga Pilipino. We use a range of tools to promote accountability for corrupt. Marami raw silang ginagawang pamamaraan para maitaguyod itong pananagutan para sa mga corrupt individuals. Combat impunity globally and engage in multilateral fora to fight corruption and strengthen citizen engagement. Hinihimok nila yung magkaroon ng mga forum, di ba? Fora. Mga talakayan para labanan ng corruption at palakasin ang lahok ng mga mamamayan. We will defeat corruption. Ito ang sabi nila. Tatalunin daw yung corruption na yan, masusugpo yan. Mga kaibigan, ano sabi? We will defeat corruption by implementing sound reforms consistent with international anti-corruption commitments. Tayo naman naniniwala, talagang hindi mawawala yung corruption. Bakit ba nilikha ang batas? Yung batas, kaya nililikha yan, para yan dun sa mga lumalabag. Di ba? Kasi may lalabag Kaya naglagay tayo ng mga batas. Di ba? At ang tao, yung paggawa ng tao ng masama, beyond human control yun Kaya tayo may batas. Di ba? Hindi mo makokontrol yun yung iniisip ng isang tao So, kaya may batas tayo. Pumapayag tayo na okay na, may corruption, di ba? Mga kaibigan. Pero wala Hindi naman natin sinasabing sugpuin yan totally, wala na, imposible. Ang hinihingi natin mapababa, hindi ba? Mula sa dati. Ano nangyari? Lalong lumala. Congratulations kay Mayor Vico Soto. Congratulations din sa ating mga Pilipino. Binigyan mo kami ng karangalan at dahil dyan ay itatanim namin yan sa aming isipan para hindi ka namin makalimutan. Katulad ng sinasabi ni Dr. Jose Rizal, mga kaibigan, na sinabi niya sa kanyang isinulat na aklat. Ang tawag ko rito sa sinabi niyang ito ay ang dilim at liwanag. Ano sabi ni Dr. Jose Rizal? Ito, hindi ko makakalimutan itong katagang ito. Sapagkat nung unang takbo niyang si Senator Antonio Trillanes IV, na kinakampanya natin siya sa radyo, dito sa himpilang ito,
DWBL. Anong sabi natin? Binasa ko ito para sa kanya. Ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ako'y papanaw na hindi masisilayan ang bukang liwayway ng aking bayan. Kayong mga kakakita, salubungin ninyo at yakapin. Subalit, huwag niyong kalimutan ang mga nabuwal sa dilim ng gabi. Ano ho ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan yung mga gumawa naman ng kanilang ambag para sa bansa natin at mamamayan. Huwag niyo silang kalilimutan pagdating ng araw. Sana'y pati yung mga susunod na henerasyon, kung mabuti ang gagawin mo, meron kang ginawang mabuti para sa bansa mo. Ito ang gusto nating sabihin. Huwag niyo silang kalilimutan. Di ba? Itong mga bayani nga natin ginagamit na lang nilang deodorizer ito ng maraming politiko. Ginagamit nilang deodorizer yung kadakilaan ng ating mga bayani. Kailan? Pag kami okasyon, birthday ng bayani o kaya araw ng kamatayan ng bayani, nagsisipag-alay pa ng bulaklak yan At tumitindig pa yan sa harap ng watawat sa lunete. Na ang kamay nasa kanan dibdib pa mga kaibigan Tama ba o kaliwa? Saan ba nilalagay? Kaliwa, di ba? Tapos nakatingala sa bandila Akala mo, kikilabutan ka pag pinanood mo sila Nakabarong pa di ba? Dinadakila yung bayani Pero yun ay ginagawa nila para kasangkapanin. Para magmukha silang makabayan. Magmukha sila nagmamahal sa bansa. Pero sa totoo, hindi na sila dapat gumawa ng ganun kung magnanakaw ka. Huwag ka nang tumindig dyan. Huwag ka nang magpugay dyan sa bayani. Magnanakaw ka, tapos pumupugay-pugay ka dyan. Di ba? Binabastos mo yung bayani. Sipin mo yung bayani, nagpakamatay. Di ba? Binababoy mo Sipin mo nagpakamatay yan. Dahil sa pagmamahal sa bansa at mamamayan. Ano ibig sabihin nitong ako'y papanaw na hindi masisilayan? Ang bukang liwayway. Yun yung liwanag, di ba? Ng paglaya ng bansa. Yun na yung liwanag na pagbabago na mangyayari sa isang, katulad nung panahon niya nasabi niya yan, nasa ganun siyang sitwasyon Tayo, nasan tayong sitwasyon ngayon? Nasa dilim na sitwasyon pa rin tayo, madilim na sitwasyon. Hindi man kasing kahulugan nun, pero tayong lahat ay nag-iintay na magkaroon sumikat ang liwanag. At magbago sana. Mga kaibigan. At sa sitwasyon yun, nandun si Rizal na alam niyang mamamatay na siya. Papatay na siya. Alam niyo ba, pinagmula ng kaso ni Dr. Jose Rizal? Mga kaibigan, libel Kaya lang, wala pang libel case nun Pero, kung tutuusin mo, libel yun Di ba? Yung mga pinagsasabi niya kasi, doon siya nakagalitan Mga kaibigan Wala pang batas nun. Di ba? Ang lupit, pag libel nun, ang lupit. Para ngayon, binabalik nila yung kalupitan sa libel, di ba? Ngayon ito. Kaya tayo naman, ito ang pakiusap at panawagan ni Dr. Jose Rizal sa mga mamamayan. Kayong mga kakakita, tinutukoy niya yung bukang liwayway. Salubungin ninyo, iyakapin ninyo,
Subalit huwag niyong kalimutan ang mga nabuwal sa dilim ng gabi. Kasi ang ika nga, pagtaya, tumaya sila di ba? Tinaya ang buhay lahat. Tinaya na mga kaibigan Iyon ang pakiusap nila. Huwag silang kalimutan. Dapat, yan alam nating lahat. Kasi malilimutin tayo mga Pilipino. Dapat, katulad niya si Justice Carpio, isa sa gumagawa ng mabuti para sa bansa, para sa mamamayan. Huwag natin silang kalilimutan. Di ba? Yan, sila Vico Soto. Yan, okay na yan kasi nakapwesto na yan Kailangan natin ng mga Carpio. Di ba? Leni Robredo. Ito mga binabanggit ko sa inyong pangalan, wala namang katiwalian nito Hindi naman manchado ang mga pangalan nito Si Trillanes. Ang pinaka-ayaw lang nila dyan pumupo na Di ba kinukwento ko sa inyo kagabi na si Mayor Alfredo Lim, pagka nagbe-breakfast at napapasali ako, alam niyo si Mayor Lim, mahilig sa issues yan na pinag-uusapan ngayon. Ano masasabi mo dito sa ganito, ganon. Tatanungin ka niya, kaya siya tatanungin mo napag-usapan namin niya ilang beses Yan si Senator Trillanes, sabi ni Mayor Lim, pagka yan si Trillanes, wala dyan, sino pa magsasalita? Yun ang sabi ni Mayor Lim Kaya hanga ako kay Lim Kay Lim, baliwala yung pumuna ka Mas gusto niya yun Kasi yung pagpuna, yan ang nagbibigay daan para ang issue lumiwanag. Ang responsibilidad ng pinupuna, lalo kung ikaw ay public official, hindi ka dapat maging balat sibuyas. Mga kaibigan, dapat sagutin mo. Ipaliwanag ninyo. Hindi paliwanag ang ginagawa ni Roque. Pambabastos hindi ba ang laking katarantaduhan yan, mga kaibigan? Dami pang issue. Tingnan mo, kalokohan Sabi ni Roque, ito raw si Vice President Leni Robredo, inaanyayahan nila na sumali sa bakuna. Mga kaibigan, dito ano gagamitin bakuna? Sinovac, mga kaibigan. Ewan natin kung ako, hindi ko papayagan yan si Vice President Robredo. Huwag ka magpabakunan yan. Alam naman niya yun di ba na wala namang walang pinangahawakan na yan Mas mabisa pinakamahinang klase yan. Mga kaibigan, talaga gawan China Wala maipakita, 50% Magpapabakuna ka na rin lang, ba't yung 50% may available namang 90% o 90+%? Ba't nang pupunta ka dun? Di ba? Unang-una, di mo naman bibilin. Di ba? Dapat gastusan ng gobyerno yan. Lahat naman ng bansa, ganyan. Ginagastusan ng gobyerno. Gusto pa mangyari dito, nakikita ninyo, kanina yung pinag-uusapan namin ni Senador Trillanes, yung bakuna, parang gusto kukuha na sila ng pera sa gobyerno, kunyari ipambibili ng bakuna, pero ibubulsa pala yun. Para maibulsa nila, minamaximize Hanggat kikita double jeopardy. Bibigyan pa sila ng bakuna nitong private sector. At magdodonasyon pa yung mga iba, palilitawin nila, binili nila yan. Na hindi naman pala binili, mga kaibigan. Eto sabi, samahan daw
sila, mga government official, sa pagpapaturok ng bakuna. Itong nagngangawa ngayon na si Tulfo, mga kaibigan, kasasabi lang nito Ayaw niya lang daw pangalanan kung sino yung mga public official. Sinabi mo na Ayaw mo pang banggitin kung sino. Lumalabas tuloy, nag-aahente siya nung isang gamot. Ng China. Yung sinasabi natin, Sinopharm. Mga kaibigan, dalawa yan Kasi yung nagpasok dito, bata niya Nilalakad niya siguro yan. Na yan ang maaprubahan. Sino ba ang kukunin? Ang nilalakad niya, Sinopharm. Siguro. Di ba? Yun ang lumalabas Mga kaibigan Na kaya lang niya sinasabi yan, merong pakinabang. Kasi tinutulak niya yung Sinopharm na bakuna. Sinasabi natin. Tapos kinakaladkad nila na naman ang pangalan ni Vice President Robredo. Bagay, sabi ni Vice President Robredo, magpapabakuna ako kung meron ng bakuna pero hindi niya sinabing Sinovac. Di ba? Ngayon, pati driver kasi daw, di ba sabi ng gobyerno para yan sa mga driver na lang, hindi na ituturok yan sa health workers, tsaka sa military. Yung sa mahihirap daw. Natakot na ngayon, yung mga driver, ayaw na magpabakuna. Sinovac? Ayaw namin na niya. Nakakatakot yan. Natakot na mga kaibigan ultimo mga jeepney driver, naintindihan na nila si Vice President Leni Robredo pa ba hindi makaintindi? Di ba? Sabi ni Rockway, nangangaladkad siya, sabit na naman sila Kasasabi niya lang kahapon nung isang araw na 3 to 4 days daw darating. Ngayon, iba na namang araw. Mga kaibigan, iba na namang pecha. Jesus Mariosep. Talagang wala Wala tayong masasabunot kay Roque tsaka sa administrasyon Bagay, pag sinabunutan mo si Roque, matatanggal yung piluka. Bueno, mga kaibigan, may mga babatiin tayo na nagdiriwang ng kaarawan. Binabati natin ang mga birthday po ngayon. Yung pong iba na nag-message sa atin, sa ibang araw na po natin sila mababati. Pasensya na po kasi hindi naman nila birthday pa. Malayo pa. Pagka malapit na po, o yung araw na mismo na yon, tsaka tayo babati po ang mga may birthday po ngayon, pinababati si Paring Ferdi ng California, USA. Ang pagbati mula kay Oni Espeleta. Si Geraldine Villaverde ay birthday din po ngayon na taga Austin, Texas. Si Dan Edward Ko ay pinababati rin sa kanyang kaarawan ngayon ni Dante Ko. Ayan ang mga may birthday. Asan ba yung nag-text kanina na birthday din niya? May pinababati. Bueno, birthday rin po ngayon mga kaibigan ni Ginang Teresita Mojica Vitali. Ang mother-in-law pala ni Oscar De Jesus ng Los Angeles, California. At dahil birthday po nila ngayon, mga kaibigan, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo.
Ang pinagtataka lang po natin, basta may kapalpakan sila, sa kanilang mga pinaggagawang kapalpakan, mga kaibigan, para mapagtakban, kakalad ka rin ang pangalan ni Vice President Leni Robredo. Tulad yun sa bakuna. Mga ngaladkad ka, ba't di pa si Sarang bakunahan ninyo? Pabakunahan nyo si Inday Sara, di ba? Pakita nyo muna. Dapat yung totoong bakuna, baka mamaya magkunwari kayo, di ba? Tubig pala yan. Yung isa napanood ko Kunyari, ininig siya nang ngumiwi pa yung mukha mga kaibigan. Yung pala, walang karayom Pinakita lang At nagpapasalamat po nagpapaabot ng pagpapasalamat si Ginoong Arman Perez at ang pamilya Perez sa lahat ng nakiramay sa pumanaw na kanilang inano, si Ginang Marina Perez. Pumanaw po siya. Kaya lahat po nung nakiramay, pinasasalamatan po ni Ginoong Arman Perez at ng pamilya Perez. Si Ginang Marina Perez po ay taga Nabotas po. Bueno, ang mga pagbati natin, Noel Peña, nanonood po sa atin, sa ating live streaming, Jan Furo, Nardle, June Capule, Zenny Monroy Ligaspi, Nilo Ganarial, Jermaine Isidro Aguila, Edwin Javier, Cynthia Cerny, Alvin Samson, Minerva Olvido, Larry Hoyosa, Amor Yalong, Boy Tapang, Hubert Ivan Pang. Siyempre ang ating mga katropa. Si ano pala? May birthday din Maya-maya, handugan natin ang birthday. Sino yung? Di ba meron? May nabasa ako kanina. May birthday pa mga kaibigan mga unahin natin itong mga kaibigan natin June Gases sa Guam, nabati natin. Nagpapabati pala kanina kay Geraldine Villaverde, si Hector Ponasier, na kaibigan natin sa New York. Birthday si Oni Espeleta. Si Paco Santos, namatay na raw si Ayong Maliksi, si dating gobernador Ayong Maliksi. Patay na pala, no? Si June Gases, bukalista ng Abracadabra, sa Guam yan, si Walden Kihamberry, ang kanyang pamilya na pawang mga musician sa Guam din po. Sa Tokyo, Japan, ang ating kaibigan si Jorge Beichong. Si Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, si Kamaita Basilio ng United Kingdom, Susana de los Santos, Rosita DC, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, Yula Sotelo, Ella Samson Albiar, si Eric Partosa ng Reno, Nevada, si Luz Bimin Romana, at binabati natin si Mirna Guillermo ng Chicago. Sa Florida naman si Roxanne Rankin. At sino pa ba? Ito ang haba nito. Babasahin natin, Randy Reyes, Junjumin A. Caballo, Lawrence Emen, Ray Schatz, Cherry Ocampo Cruz. May pinababati nga pala sa atin si kaibigan nating Roy sa Tokyo, Japan, mga kaibigan.
Pinababati sa atin si Ginoong Salvador June Olaguer. Magandang gabi po sa inyo. Sayang at kapos tayo sa oras. Gusto niyang matalakay natin ang EDSA. No ho, mga kaibigan. Sa bukas siguro, sa ibang pagkakataon, Joe Espina Albareda, Leonida Tolentino ng Alberta, Canada. Sa Edmonton ho yan, Alberta, Canada. Cherry Ocampo Cruz, galing din po sa angkan ng mga lapid. At lahat ng lapid sa abroad, binabati natin. Ho. Si Edwin Javier, Minda Ballesta Gahe, si Bob Magu. Ito yung kilalang DJ nung araw. Si Edmond Cabag, Amor Yalong, si Brian de los Reyes, si Brenda Espeleta, si Ricardo Reyes Pancho Jr., si Jermaine Isidro Aguila, Judith Laurel Nishikawa. Lahat sila bumabati kay Senador Trillanes. Don Pelemon Enjape, Alexander Jigs Fernandez, Eli Abaw, si Carolina Luge, Nesita Ceruelas Pabros, Johad Gonzales Rapi Yambao, Jan Swali Gurbuksani, Bitoy Kulambo. Alam ko na kung sino yung Kulambo eh. Si Raymond Nacionales, si Junicio Porras, si Carrot Packet, Boy Tapang, Susan Magdaleno Flores, Bobby Pontesor, Oscar De Jesus, Butch Junjun Canseco. Kamag-anak ba ito ni Tata George Canseco? Magaling na composer na pumanaw na. Signartes Run Delp. Si Maria Cristina F. Pantalion, Odette Navarrete, Adora Mariano, Dante Rossini, Susie Gonzales. Pagtatapat ko na sa inyo. Kaya po tumawag si Senator Antonio Trillanes kanina sapagkat napakinggan niya yung ating programa nung isang gabi kung saan ating ipinakita at ipinarinig yung kanyang video. Kasi maganda yun eh. Very disturbing yung facts, mga kaibigan, na tumutugma sa pangyayari. Na kailangang malaman ng taong bayan yun eh. Hindi ko naman kilalang personal alam niyo naman, di ba? Si Senator Trillanes. Pero ang nagustuhan natin, tumawag sila sa opisina namin sa dyaryo. At tinatanong po yung numero natin. Ang sabi niya, para makapagpasalamat. Sapat na sa atin yun eh. Di ba? Para hindi namin kayo malimutan. Yun lang naman ang konsuelo namin sa mga katulad nila po. Hindi naman importante sa amin ang anumang bagay. Di ba? Ang importante sa amin, tayo ay kinikilala nila yung konti lang, maliit na bagay yan eh. Di ba? Maliit lang yung bagay yan. Katulad si Vice President Leni Robredo, hindi ko rin kilalang personal yan. Siyempre siya, kilala natin. Nagulat na lang tayo nitong Kapaskuhan, nakatanggap tayo ng alaala mula sa kanya, di ba? Ano yan eh? Para sa atin, yan ang premyo natin. Nakita ninyo, boses ni Dolphy rito.
sa programa natin? Oh, treasure ko yan eh. Mga kaibigan, yan ang kayamanan ko eh. Di ba? Eh kasi wala akong pera eh. Siyempre, wala kang kayamanan pag wala kang pera. Kaya lang, wala na tayong oras. Sa bayan ko ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras kaya dyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Iwanan Tayo po ay babalik bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. dito. Siyempre po sa bayan, alas 10 ng gabi sa ating pong live streaming hanggang alas 12 ng hating gabi. Ibig ay tunay, Ito po si Percy Lapid. dito'y makikita. Maraming salamat at magandang yumaga! Congressman Rolando Valeriano. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buhay?